Kasal kayo ulit ni Terry. Ano talaga? Kasal unat. Kasal unat. Ako na kinamamakan ka. So ayan po mga kabayan, nandito po tayo muli sa loob ng bahay ni Tatay Romy. Siguro ngayon lang nasilip ulit, nakita nyo naman, ginawa ko lahat ng ano ko dito mga kabayan kung paano ko isegregate yung mga bago, yung mga luma, yung mga panglakad, yung mga pangbahay na mga damit nila and everything. At nakita nyo naman, mayroon na naman mga sabit-sabit mga kabayan, no? Nakita nyo naman, pati gamit dito ni Nanay Terry, nandito pa nakasabit. Ito yung iniwan ni Nanay Terry na gamit. Din ito naman kay Tatay Romy. Yung iba mga gamit dito ni Tatay Romy, nandito po mga kabayan, no? So, ayan, pag nagkaroon na naman ako ng time mga kabayan, no? Yung sipagin ako sa pagsegregate na naman kasi nahihilo na talaga ako mga kabayan. Itago ko, ilagay ko sa lagayan, and then ibalik na naman ni tatay kung saan ko kinuha mga kabayan sa mga sako-sako. So naghalo-halo na dito mga kabayan yung mga gamit nila kay Kuya Bento, kay Kuya Marwin, kay tatay. Kaya pag naghahanapan po sa mga kabayan, ang nangyayari, abutin kami ng ilang dekada bago po namin mahanap yung mga gamit. Kaya meron na naman tayong gagawin dito. Oh, katulad nito. Ano to? Electric pan? Electric pan daw to mga kabayan. Ito. Electric pan nga. Ano? Ito. Oh, mga baro nandito. So, yung lagay ng baro, wala na laman. Anong laman yan? Kay Bento. Kay Bento yung mga kabayan. Yung iba walang laman, bakante. Yung iba meron. So, dalawang bakante, dalawang may laman po mga kabayan. Kay Kuya Bento, nandoon, nakapasok sa bag, no? At nilagay doon sa lagayan ng ng Durabox na dapat. Yun ang Durabox mga kabayan. Diyan nakaseparate yung mga damit ni tatay. O, yung bigas nila. Oh, marami pang bigas. Oh, ayan po yung bigas na mga kabayan, no? Oh. Yung lata, puno, tapos may kalahati pa, and then yung buo, nandoon pa. Oh, tambak sila sa bigas mga kabayan. Ito yung dati nating binili. Tapos ito yung bago na pinadala ni Sir Benny Galang from New York. So, ayan po yung niya, pinadala, no? At pati yung mga kagamitan dito mga kabayan, ayan. Pati yung mga rig nandito pa din. Ayan, mga kaldero nandyan. Ito naman talaga kalagay ng kaldero. Kailan yung mga gamit ng mga ibang gamit mga kabayan nakasaksak na dyan kung ano-ano. Kaya ang hirap po talaga kapag meron kang hanapin, no? Kaldero, nasaan? Ayun, no? Ginamit naman natin yung ibang kaldero. Okay lang, dyan lang yan. Dyan lang yan. So, nilabas naman lahat ng kaldero. Kanina nga po mga kabayan, si Marwin, sabi niya, naku ate, nilabas ko yung lagay ng pinggan. No? Ayun, sabi ko, talagang dyan naman talaga ang lagay ng pinggan. Hindi naman dito sa loob. Kailang, nakailang beses na akong pabalik-balik dyan. Ilang beses ko nang inulit-ulit. No? Ilagay ko dyan, kaya nga ginawa. At para may paglagyan ng mga baso, mga pinggan, and everything, mga kaldero. Kailang ginagawa nga po ni Tatay Romy, pinapasok na sa loob. Ngayon, napagod na si Marvin, kaya sabi niya, nilabas ko na lahat dyan. Kasi ang hirap pag nagluluto ka, kailangan pang papasok, lagi nakasarado ito mga kabayan. Kaya ang gagawin po natin ngayon is, Tatay Romy, para masolo mo to ang kwarto mo, na hindi na rin mahirapan si Kuya Bento, si Kuya Marwin sa labas-pasok, tapos lagi nakakandado. So, ang gagawin namin ay dito yung mga gamit mo lahat, ayusin ko na naman yan. Tapos,
Pagawaan natin sila kwarto dito ni Marwin at saka ni Bentot. Okay lang sa'yo? Gawa sila kwarto dito, doon labas. Ha? Oh, para dito, sa'yo lang. Kuya, maglagay tayo ng yero, tapos gawa sila doon kwarto, gawa dito sila kwarto, o diyan sila, bahala sila kung saan gagawa ng kwarto. Para dito, lahat ng gamit mo, tinan mo, dami na, hindi ko na alam. Siyempre, may kanya-kanya na kayong mga gamit. So, hindi ko na alam kung kanino to, kanya to. O yeah, kay Marwin, kay Bentot, sa'yo, madami. Pati dito, tinan mo to, o, dami na, hindi ko na alam. Kaya ayusin ko tong kwarto mo, at magpapagawa. Ha? Kanino to? Kanino? Tere. Ha? Kay... Tere. Kay? Tere. Ah, kay Terry. Sa asawa mo? Sa asawa mo to? Oh, sino asawa mo? Tere. Terry ang pangalan niya. Kailan siya babalik? Pagdating sa loob. Kailan siya babalik dito? Nabaliktad. Ako yung ginamitan mo ng lapid. Tinatago na yun ang damit. Ah, tinatago niya dyan. Iniwan niya. Babalik siya dito? Kailan? Kukunin niya. Bumalik doon sa Babalik lang pala dito si Nanay Tere. Kukunin niya. Tapos uuwi lang din dito, ha? sinamarol siya. Ha? Kukunin na yung damit niya. Hindi daw. Dyan lang daw yan. Ikaw daw magbantay. Bantayan mo daw yung damit niya. Babalik daw siya dito. At dito daw kayo matulog dalawa. Ha? Huwag mo ako tambakin ng malan. Ha? Huwag mo ako tambakin ng malan. Huwag mo akong tambakin ng... Makasira mo. Ano? Dara ka, Jeanette. Ano? Tagalog. Alin ako sa nimalan, dara ka, Jeanette. Ano daw, Marvin? Kota magsulot ka po, sulot kang dam, bago Jeanette. Ah, wag kitang tambakan ng damit. Oh, dahil syempre, para maganda pag maraming damit pag umaalis tayo. Maganda rito, magsulot namin dito. Kaya mo, saging. Ano daw, Marvin? Magsulot na lang daw, malak saging. Wag daw sa tambakan ng damit, mga kabayan. Magsuot na lang daw siya ng layang saging. Para pag nagtrabaho siya, hindi madumihan. Wag ko na daw siyang tambakan ng mga damit. Sumuko na ata si Tatay Romy sa mga parcel niya. Bigyan mo ako malaki yung barote. Tambakan dalak saging. Binigyan daw siya ng malaking bahay, tapos tinambakan. Tapos tambakan na lang ng saging daw, mga kabayan. Diyos ko. So, ibig sabihin, hindi nagsawa si Nanay Mia. Hindi sumuko sa kapapadala ng parcel nila. Ang sumuko si Tatay Romy. Anong gagawin natin dyan sa damit ni Nanay Terry? Tinumawag siya, gusto na lang kukunin ang damit niya, umuwi doon sa bahay niya. Ang sabi niya, Hindi nga daw siya... Wala sa bahay doon. Wala siyang bahay doon. Wala siyang bahay doon. Wala. Bayan dyan. Nakatira doon siya sa kapatid niya. Sa kusina lang. Dito daw siya babalik. Titira. Labay mo? Dito daw siya titira. Labay mo. Dito titira. Pato nga mga nakdak. Ha? Pato nga mga nakdak. Ano daw, Marwin? Marwin? Ano daw? Dakdak? Manaksak yun ba? Manaksak? Hindi. Baka ikaw yung manaksak. Saksakin. Hindi ko. Hello, hindi ko tatanggapin. Ano? Hindi ko tatanggapin dito. Kumatay sa mahirap. Ah, hindi mo tatanggapin kasi papatay ng mahirap. Ah. So, anong gagawin natin dyan? Kukunin niya. Kukunin niya? Ang sabi niya, kunin niya ang mahal niya. Kumitay doon. Doon daw kayong dalawa titira sa housing. Kayong dalawa. Doon. Ikaw at saka si Terry. Labay mo?
Ha? Ewan ko. Ewan ko. Marami na sakit ng kalooban dito sa... Ay, apo. Marami, So, ayan. marami masakit ng kalooban niya. Kasi maraming masakit ng kalooban niya. Kinakapatid niya. Gagawa tayo kwarto dito. Gusto na. Gagawa tayo kwarto. Kwarto ni Marvin saka kwarto ni Bentot. Saan? Dito sa labas. Oh, sa labas. Kasi ikaw dito na lang mag-isa ni. Para yung mga gamit nyo. Ha? Magwardya? Gwardya silang dalawa? May gwardya daw po siyang dalawa mga kabay. Magwardya sa kanila. Para yung mga gamit mo dito. Para walang makakuha ng gamit. Para wala makakuha ng gamit? O, di ba gustong-gusto yung mga kabay? Kasi nga hindi siya sanay na meron siyang kasama dito sa loob ng kwarto. Napansin nyo naman, lagi nakapadlock, no? Kaya ang gagawin po natin mga kabayan ay isolo niya ito. Ayusin ko na naman yung mga gamit nila. Tapos gagawa tayo ng paraan na magkaroon sila ng kwarto. Meron namang mag-donate ng sa yero po mga kabayan. Kausap ko na, napakabait din, napaka-generous din. Kausap ko na, magpapadala sa akin soon very soon. And then, unahin muna natin yung CR mga kabayan at iba pa bago namin isunod yan kasi nakapila na yan. At pag natanggap ko na po yung pera mga kabayan, no, ay unti-untiin naman po natin asikaso yung kwarto ni Bentot and Kuya Marvin. Pero bubungan muna yung mga kabayan, no, bago yung kwarto. Nagpaalam lang ako ni Tatay Romy, no, na kung okay sa kanya, magpapagawa tayo ng kwarto ni Kuya Bentot. Kaya lang po mga kabayan, matutuloy kaya ang kwarto ni Kuya Bentot? Dahil kung malalaman nyo po, soon, kung matutuwa ba kayo sa ginawa niya. No? Sabi ko nga, ang paglalagay dito sa bahay ni Tatay Ronnie, kahit sino isa sa mga anak nila, okay lang, no problem. Masaya tayo na may kasama si Tatay Romy, isa sa mga anak nila. Pero kung isa sa mga anak nila nakasama dito na nagdulot ng hindi maganda at kaguluhan, alisin po natin yan. Matik, may eviction po yan mga kabayan. Ganun pong gagawin natin. Kasi ang priority ko dito is si Tatay Ronnie, hindi yung mga anak. So, magbigay tayo ng konsiderasyon, matuwa tayo na may kasamang anak si Tatay Romy. Pero kung hindi na nakakatuwa at nakakapagbigay ng stress kay Tatay Romy and nagdulot ng hindi maganda, matik po yung mga kabayan. Paalisin po natin yan, no? May eviction sa bahay ni Kuya. Ganun po ang mangyayari. So, ngayon ay kasama pa rin sa plano yung kwarto na dalawa ni Marvin and Kuya Bentot. So, ang tanong, kung matutuwa po ba kayo pag nalaman nyo na merong ginawa si Kuya Bentot na hindi maganda and kung mananatili pa siya dito. Kasi pag-uusapan po natin mga kabayan. Okay, so ayun po, puno na naman ang gamit. Kailan malinis ko na naman to. Plus yung mga bigyan ni Nanay Mia mga kabayan na sangkadamakmak na binigyan ni Nanay Mia, nandiyan na sa mga gilid. Plus yung mga dumating, magkakaroon din silang TV mga kabayan. So syempre matik, magpapagawa siguro ako dito ni Marvin ng kahit kahoy lang na maliit na table, center table, na parang mayroong patungan sa TV mga kabayan. Kasi may TV sila. Hindi ko alam kung saan ilalagay, bahala na. Siguro dito siguro. Kasi dyan sila natutulog eh. So magpagawa ako ng center table dito, kahoy, no, na maliit lang na patungan sa TV. Gawa tayo kahoy maliit. Ganyan. Patungan TV. Oy. Patungan TV, maliit kahoy. Ganyan, maliit. Kasi mga kabayan, maraming Huwag ka na huwag kayo. Gawin ko lang na sa dito. Gawin sa amin. ganito. No. Maliit. Tapos TV. Sabi niya mga kabay, nagawa na siya ng ganito. Kahit maliit lang daw, lagyan ng TV. Very good. So, ayan po mga kabay, marami kasing nagsuggest, no?
at nakapansin ito sa ano ni Tatay Romy. Kaya minsan si Kuya Bintot siguro minsan aasar na siya or na ano na siya dahil tuwing may kukunin sila nakasusi. Kaya nga sabi minsan ni Marvin, si Tatay Romy laging sinisigawan ni Bintot. Sabi ko naman, intindihin mo yung laging pabulyaw si Bintot kapag nag-uutos dito kay Tatay Romy kasi mahina ang pandinig. So yun ang sinasabi ko. Ilang beses na yan nagsasabi sa akin nagsusumbong sa akin si Marvin. Ate si tatay laging sinisigaw ni Kuya Bintot. Bakit? Minsan ganyan pag nagsalita o mayroong iutos ay pabulyaw o pasigaw. Sabi ko naman, sagot ko naman, intindihin mo kasi mahina ang pandinig ni Tatay Romy kaya siguro ay nabubulyawan niya. Hindi naman niya intensyon na magagalit siya sa tatay niya. Lumaki lang yung boses niya, tumaas lang yung boses niya kasi mahirap o mahina ang pandinig ni Tatay Romy. So yun lang ang lagi kong sinasabi kay Marvin, intindihin para kumbaga nilawakan ko na lang yung aking unawa mga kabayan para walang samaan sila ng loob mga kabayan at magkakaintindihan sila dito, kumbaga bigayan sila. And then ayan, minsan alam nyo naman pagdating dito nakakainom si Kuya Bintot kaya siguro din nasisigawan o mataas ang boses, mataas ang timbre ng boses bukod doon na mahina ang pandinig ni Tatay Romy ay dahil din nakainom, no? Kaya nga sabi ko lahat ng bagay dito mga kabayan kailangan talaga ako. Kailangan pang ako talaga magsalita, magsabi dahil isang sabi ko lang, isang salita ko lang nakinig na kaagad, yung mga ganyan, no? Kaya nga sabi ko ni Marvin, sanayin mo yung mga inuutos ko sa iyo ay gawin mo. Kaya lang syempre si Marvin nag-a-adjust pa dahil syempre takot din siguro siya na ipilit niya yung gusto niya kung ayaw ng dalawa or ayaw ni Kuya Bintot, hindi rin niya mapipilit. Syempre siguro sabi niya mas matanda sa akin, no? Ganon iniisip ni Marvin. Kaya sabi ko pag meron ka nakitang hindi maganda, pwede mo namang sawayin sa mahinahon na hindi pa bulyaw o hindi pa galit para kahit pa paano alam din ni Kuya Bintot minsan yung mali niya ng mga ginagawa niya na hindi maganda. Kailang syempre yun nga nag-a-adjust pa si Marvin mga kabayan dahil ngayon lang sila nagsama sa taghaba-haba ng panahon, ngayon lang sila nagkasama kaya talagang hirap sila bawat isa sa adjustment po mga kabayan. Kumbaga nangangapa sila, parehas lang strangers. Kailan lang ba sila magsama? Ilang buwan lang. Si Marvin mag-iisang buwan lang. Si Bintot magti-3 months dito kay Tatay Romy, no? So hindi pa ganon nila kilala ang mga ugali na bawat isa sa kanila mga kabayan. Kaya maraming mga suggestion na ano kaya Lori kung ibukod mo na lang ng kwarto si Kuya Marvin and Kuya Bintot. So pinag-isipan ko yan mga kabayan ng ilang araw, ilang linggo kung ano ba talaga ang dapat gawin natin. Siyempre gaya ng sinasabi ko, lahat ng mga suggestions na po para sa channel natin kung ano yung ikabubuti sa mga tinutulungan natin, why not, gagawin po natin, ina-apply ko po yan. So pinag-isipan ko po yon. Maraming nag-suggest, no? Marami akong nabasang ganyan ng mga suggestion mga kabayan. Kaya sabi ko, okay sige, pag-isipan ko, sabi ko lang sa isip-isip ko, sige pag-isipan ko yan at paano natin gagawin at saan naman natin ilagay yung mga kwarto nila. So ganyan, kahit simpleng kwarto, tamang-tama po mga kabayan habang nag-iisip ako, mga kabayan, tamang-tama may nag-message sa akin na Lori, nakita ko, napansin ko yung extension sa bahay ni Tatay Romy ay trapal. Pwede ba natin iyero yon? Yun ang tanong niya kaagad. Pwede ba natin iyero yon? Mga ilang piraso kaya? So, nabasa ko po yung mga kabayan, na-replyan ko, ayan, ganyan. Sabi niya, paki-estimate naman kung ilang yero. So, ayun, nagbigay ako ng estimate, base din doon sa ating karpentero mga kabayan, nagbigay ako ng estimate. So, umuki kaagad. At magpapadala sa ating son. Pero, syempre, sabi ko nga sa kanya, ma'am,
bahala po kayo kung ano po yung kaya sa bulsa nyo. Malay natin, hindi po natin alam, baka mayroong magdagdag, no, ay awa ng Diyos, may magdagdag doon, kundi kahit pa paano ay hindi rin mabigat sa kanya. Kasi ganun ang ano ko mga kabayan, yan lagi kong ginagawa. Hanggat maaari ay maraming mag-share-share na para hindi mabigat sa bulsa. Kailan yung ibang mga kabayan, meron talagang napaka sobrang generous mo mga kabayan na talagang magbigay ng malakihan or sinusulo nila. May mga ganun pagkakataon na gusto nila ay isolo nila or ibigay nila lahat ng pangangailangan. So ganon. So ayun, tamang-tama sabi ko, ang bait talaga ni Lord. Pinag-isipan ko yan, halos isang linggo mga kabayan, nag-isip ako kung paano yung kwarto nila ni Kuya Bentot. At tama nga naman si ma'am na nag-suggest sa atin, no, na gusto niyang iyero dito yung extension mga kabayan, no, banggitin ko po soon kung sino po siya. So sabi ko okay, sige, maraming salamat. Yung inisip ko ng buong isang linggo ay natugunan din, na sabi ko saka ko siguro gawing kwarto yan kapag na-yero na, di ba? Kailangan yero muna ang unahin, lalo na ngayon umuulan. O yan, may mga tulo diyan, di ba? Kahit sabihin nakatrapal, nakaslanting yung trapal, pag sobra ang ulan tuloy-tuloy ay tumutulo din diyan. Kaya may mga tulo diyan ngayon, dahil matutuloy yung yero mga kabayan, matutuloy din yung kwarto para sa dalawa, para hindi na ma-stress yung mga kasama ni Tatay Romy. Natural, hindi natin masisi si Tatay Romy kung ilagi niyang ipadlock to kasi sanay nga naman siya. Nakita naman natin from the start na marating natin ang buhay ni Tatay Romy, no, na yung mga gamit niya lahat yan may nakapulupot na mga lubid, no, or suga mga kabayan, dahil sa sobrang sinop niya, no, iniisip niya baka mawala, pakialaman, kaya laging nakatali lahat ng gamit niya na nakalambitin doon sa bahay niya. So ngayon na may kwarto na siya, meron pa rin hindi niya maiwasan, meron pa rin attitude si Tatay Romy na yung mga nakasakong iba dyan ng mga damit. Tinanong natin siya kanina, mga damit daw yun, baro daw, na nakasako pa din, nakatali pa din. Samantalang meron ng padlock. Pero nagawa niya ni Tatay Romy mga kabayan, itong lately na lang na nandito si Kuya Marwin at saka si Kuya Bentot. Ang akala niya, no, kumbaga sa madaling salita, parang wala siyang tiwala sa mga kasama niya. Samantalang pag ako dito, okay lang, hindi naman niya pinapadlock. No problem lang naman sa kanya, no? Iniiwanan lang naman yung nakabulat-lat yan. Kahit nandito ako, aalis siya. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang tiwala sa mga anak niya. Kumbaga, parang nakasanayan lang talaga niya mga kabayan. Plus, nung dumating si Kuya Bentot and Kuya Marwin, doon na nag-start na yung mga ibang gamit niya nakasako-sako na naman. Kasi inisip niya siguro, minsan hindi ito mapadlock, minsan mapadlock, minsan hindi. So, para sigurado kung mapadlock man o hindi, at least yung gamit niya nakasecure, nakapaloob sa sako at nakalambitin dyan. So, yun yung mga iniisip niya. Kaya sabi ko mga kabayan, kapag ikaw ay napakahina ng utak mo sa mga bagay-bagay, ay naku po mga kabayan, magsasawa ka. Kasi kailangan mo intindihin lahat ng bagay, no, unawa in everything. Doon na talaga lahat mga kabayan. Kaya minsan sumasakit ang ulo ko, super sakit ang ulo ko mga kabayan, pero kinakaya ko po yan. Na kahit pa paano ay maturuan unti-unti kung paano sila mga kabayan. Kaya nakapag-decide na ako, sabi ko sige po, tamang-tama yung mga suggestion nyo, hindi nagtagal at meron ding gustong magbigay ng yero. More or less, nasa 16 pieces na yero po mga kabayan. Siyempre, plus iba pang materials, no, hindi pa naka-fix yan, no. Kailangan pag nag-estimate tayo, more or less kaagad, kasi minsan yung more or less natin kulang pa, no, dahil sa mga materials natin mga kabayan na binili mong ganito ngayon, ganitong presyo, sa sunod buwan iba na naman. Parang at taas baba yung presyo ng ating mga bilihin. Alam naman natin yan, no, na hindi tayo lagi naka-fix. Kaya ngayon, matutuwa kayo sa balita namin pag natapos yung ating CR, no, pag natapos yung CR mga kabayan, ay asikasuhin natin yung pagyero dyan, and then doon na tayo mag-start kung paano naman yung dalawang kwarto, kung saan natin ilagay
no? At may outing pa tayo. Yes. At marami pang iba mga kabayan. Kaya sabi ko, nako, sunod-sunod ang project na naman dito kay Tatay Romy. May CR, may outing, tapos may yung extension, plus yung kwarto and everything. Kaya sabi ko, nako, mukhang marami tayong project. Maraming salamat, maraming biyaya. Ibig sabihin, pag maraming project, maraming biyaya, nandiyan nakasuporta ang ating mga sponsors and everything. Kaya maraming salamat, no? Dahil nagpaalam lang ako kay Tatay Romy. Tatay Romy, okay sa'yo paggawa tayo kwarto? Ha? Ito, kaninong kwarto? Sino matutulog dito? Si Bentot? Si Bentot matulog dito? Ikaw, saan? 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 Ha? Ano ba? Sa labas? Si Bentot dito, tapos ikaw sa labas. Bakit ikaw sa labas? Ha? Bakit ikaw sa labas? Gawa na. Ha? Gawa na ito. Kuha. Dalawa nino. Sino kasama mo doon? Ikaw lang din. Gusto mo gawa ka doon ng kwarto tapos ikaw lang titira. Saan si Marwin? Saan si Marwin? Si Bentot, saan? Ha? Natuloy. Naglibing din ng timba. Si Marwin saka si Bentot dito? Tapos ikaw doon? Parang magpaubaya na sa mga kabayan. Kaya lang, pag doon naman siya matulog, nakita naman natin yung magagamit niya. Okay, libang niya. Pwede timba. Ha? Binili ko kayo timba. Timba? O nasaan yung timba binili ko sa'yo? Tinago mo? Talaga. Tinago din yung mga kabayan yung timba na binili. So, ibig yan sabihin mga kabayan, siya na lang magparaya, no? Na doon na lang daw siya sa labas matutulog. Kaya lang, pag dyan siya, nung nandito si Nanay Tere, ang nangyari, yung sako niya mga kabayan, 2 sako yon at isang bag, doon din po niya nilagay kung saan doon siya natutulog. Hila-hila din niya, tapos nakalambitin din doon. Magbantay ko ito ng bali. Anak July. Magbantay na? Magbantay ko ito ng bali. Anak July. Magbantay ka sa anak ni July? Wala naman dito si July, ba't bantayan mo yung anak niya? Bantayan mo si Tere. Ne, sa gabi, pag nandito si Tere, bantayan mo, huwag kang matulog. Ha? Sino bantayan mo? Si July, si Tere? Paano ako magbantay? Mahal mo, Tere, mahal. Anak July. Diyos ko, si anak doon ni July yung bantayan niya. Mahal mo, Tere, labay mo, mahal, Tere. Ha? May pasimple, hindi daw ginaganyan. Sabi mo, Tere, I love you. I love you. Tere! Mamubog pa suso. I love you. I love you daw, pero nambubugbog na si Tere. Nananakit ba si Nanay Tere, Marwin? Hindi naman. Ay, si Nanay Tere nga, lagi yan sinasabi, ayaw kong sinasaktan ko yung mga anak ko. Asawa. Baka noon magbago sila mag-asawa. Ay, palang asawa. Sa bagay, hindi mo rin talaga masabi na, kasi hindi naman talaga kayo magkasama noon. Ngayon lang naman kayo kasi nagkita-kita. Parang tayo, ganyan. Hindi natin awak yung sarili nila. Oo. Hindi mo talaga alam kung ano nangyayari sa kanila noon kasi nga, hindi mo naman sila nakasama kasi. Bata pa lang kayo ay nawali na kayo sa kanila. Kasi lagi yung sinasabi sa akin Tere, nambubugbog daw. Kasi kami, malayo. Oo, kung saan-saan na kasi kayo nakatira. Malayo. Baka yung time na medyo malala na. Baka siguro makaba yung sinasabi ni Tatay Romy
yung grabe na yung trigger sa depression ni trauma ni Nanay Terry. Parehas lang dalawa, nagsabay kasi sila dahil sa nangyari noon. At doon siguro nasasabi ni Tatay Romy na binububog siya. Siyempre, meron kasing ibang mga kabay na nasobrahan sa depression, violente, nung nananakit. Ili mo kung kano niya to sabot ni Ha? Ha? Ano? Bakit tinaplos-taplos mo yung buko? Bakit? Ili mo kano niya to Ano daw, Kuya Marvin? sabot na Sabot ko daw, buhok ko daw. Tewang ko kano ba ka Kamukha yung buhok ko doon, may kulay. Ano nangyari sa buhok ko? Bakit tinaplos-taplos? Kapag ko ang hawak Ano daw? Tapat daw tayo. bubo ko Ha? nanyok ka kanita Mamanyag ka na aita, ano daw? Tapat daw sa'yo. Ha? Pumunta kayo ng bayan. Tapos? Tapat daw tayo. Pumunta kayo ng bayan. Mamanyag daw aita. Anong sabi niya? Gagawa ng ita eh. Mamanyag aita. Punta daw kayo doon, gagawa ng Anong sabi niya? Ano sabi? Mamanyag aita. Anong sabi mo? Anong buhok ko? Anong? wala kan Joel ito asawang ko ni tungkong tayo Lahat nakadjol. Asawang pala. nangit ka kanong ito Asawa ko na si Joel. Pagere Asawa ko na si Joel, mga kabayan. Tapos manyag aita. Ano yon? ampu uboy na Joel Mga Anak. Mamanyag anak aita. Gagawa. Mag-asawa daw ako tapos gagawa ako ng anak na aita. Gusto mo may anak ako aita? Tawa mo daw si Joel. Ha? Yun lang po yung kuya dyan babae tao Ano daw? Yeah, itingin po ka, Ang gusto mo bumanakis ka gabigyan na pa ng babae na ika. unat. Pumaral ka, may asawa mo. Yeah. Ha? Gusto mo bigyan kita ng babaeng unat? Labay mo? Babaeng unat. Anong gusto mo? Anong labay mo? Unat, kulot? Ha? Anong gusto mo? Unat, kulot? Ako na. Ha? Ako na. Ayaw ko na. Mahal. Ayaw mo na daw. Wala daw siya pera. Wala ka pera pakain? Ha? Mapapatsyo ko ata. Ano daw? Papajik kwarta? Ayaw siguro ni Tatay Romy, mga kabayan. Kasi siyempre magastos, may obligasyon and everything. Kaya nasabi talaga niya, buo yun ha. Ayaw ko na. Oh, biro mo ha. Nabuo niya yung words na yun. Ayaw ko na. Naaalala kasi sa pamilya no. Siguro mga kabayan, dahil sa hirap ng buhay, dahil sa sitwasyon na lahat ng nangyari, Nawa mo ko suplika ng babae. Ano daw? Ako na. Ay, ako na. Ano daw, Marvin? Ayaw ko suplihan ng babae. Ano? Awag ko daw siguro. Ano si mapakasipag akong kwarta. Siguro ayaw ko, wag ko bigyan siya ng babae daw. Ano? Magpakasipag ako na, sir. Magpakasipag akong kwarta. Magpakasipag siya para magkapira at magkaroon ng pagkain. Tapos, Awal akong talanin. Babae. ano daw? Malayo sa kalooban kong babae. Hawakan. Huwag daw siya hawakan o lapitan ng babae, mga kabayan. Talagang Gusto niya lang. gusto na lang talaga ni tatay forever single, kumbaga, na ayaw niya yung may, sabihin natin, obligation number 1, kasi syempre obligation number 1, no? And then yung naranasan niya sobrang hirap, kaya nagdawatak-watak yung pamilya niya dahil sa mga buhay-buhay, sa kahirapan and everything, nandoon na lahat. Kumbaga, naging ganito na nga ako dahil sa hinarap ko noon na pamilya, and then balikan ko na naman, kumbaga, panibagong yugto na naman sa buhay ko. Nahaharapin ko na imbes na malaki na ang mga anak ko, imbes na kahit pa paano ay naka-recover ako ng konti, imbes
nakatikim ako ng ginhawa dahil dumating tayo sa buhay niya, and then babalik na naman siya sa ganon. O, diba? So, yun yung mga ibig sabihin ni Tatay Romy. O. Kasal kayo ulit ni Tere? Ano talaga? Kasal unat. Ang na, kinamamakang ka. Hindi ko na pakan. Direct ayaw din. Kahit si Nanay Tere, ayaw. Kahit unat, ayaw. Sino ahawa mo? Wala. Ha? Wala. Nagpagkahirap lang akong pagkain. Sabi ka na nga ba eh? Kung marami sila na makikita pagkain, kumakain sila. Wala na. Magpakahirap daw siya, maraming kakain. Ayaw din yung magpakain. Kung marami sila na makikita ng pagkain, Maraming kakain. sila. Walang kumatay na tao. Ay, Diyos ko, Tatay Romy. So, madaling salita mga kabayan, ay tapos na yung obligasyon ni Tatay Romy. Ayaw na niyang balikan. So, maganda ang walang obligasyon, walang iniisip, walang problema. Ang isipin niya yung sarili lang. So, hindi rin natin masisi si Tatay Romy mga kabayan dahil sa haba ng panahon na mag-isa dito sa kabundukan ay nakasanayan na niya. Siguro noon na umabot lang siguro ng 1 taon, 2 taon, maari magbalikan sa mga kabayan. Pero hindi pa talaga natin 100% na sabihin natin na hindi sa magkabalikan. So, nandito pa rin tayo, ayusin ang mga bagay-bagay. Kung magkabalikan sila, okay. Kung hindi naman, no problem. Hindi big deal. Ang importante, nagkita sila. O, ano sabihin mo? Lumalaki na panganib. Lumalaki daw ang panganib. Kumbaga, lalaki ang gulo, problema. Kung magbigay ka ng mga babae, lumalaki ng panganib. Kung magbigay daw ako ng babae sa kanya, magkakaproblema. Lalaki ang Lumalaki ng problema. panganib, lumalaki ng panganib. Gera na yun. Ayaw mo puto. Ibig sabihin bunso. Tingnan mo, panay haplo sa likod ko, panay haplo sa ano ko bro. Bunso, tapos bigay mo sa akin. Gawa ka bunso. Nanay Tere. Buktot, Nanay Tere. Ne. Tapos bigay mo sa akin yung bata, yung baby. Ha? Ayaw talaga. Joke lang yun. Joke lang kita. Yok. Akay ka ma-joke. Yok. Akay ka ma-joke. Joke lang yun na. Alam naman niya, joke lang yun. Narinig mo ako? Narinig mo ako, hindi? Hello? Tatay Romy! Narinig ako. Tatay Romy! Yok. Narinig mo ako, hindi? Hindi? Tatay Romy! Narinig ako. Ayan. Gamit ko to pang tawag. Pag nandoon ka, Tatay Romy, umuwi ka na! Marami akong panganib. Kumain. Bentot! O, makan yan. Pag nandoon kayo sa malayo, kaya kailangan pala dala-dala ko to, no? Doon ako sa taas. O, Tatay Romy, sunduin mo kami dito dahil maraming bitbitin. O, makan yan. Ne? Labay niya, mag-asawa ka. Sabi mo kay Marwin na. Sige. Magagal. Hindi. Sabi mo mag-asawa ka. Mag-asawa ka kano? Unat. Niloloko ng anak ko, talagang ayaw talaga. Ano pa dote mo? Pepsi? Okay, so ayan po mga kabayan, abangan nyo po yung update dito sa plano natin para kay Kuya Bentot and Kuya Marwin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.